Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay Sabado, October 4th, 2025. Narito ang pinakahuling ulat hinggil sa Bagyong Paulo na nakabatay sa datos ng PAGASA, Tropical Cyclone Bulletin No. 18, inilabas alas 5 ng umaga. Sa mga nanonood, nais naming marinig ang inyong boses. I-comment nyo naman po ang kalagayan ng panahon dyan sa inyo ngayon. At syempre, pakishare ang ating update para mas maraming Pilipino ang makapaghanda. Maraming salamat. At narito na ang ating ulat. Ayon sa latest update ng PAGASA, si Severe Tropical Storm Paulo ay tuluyan ng nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan kaninang alas 4 ng madaling araw sa layong, 295 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot hanggang 135 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Mga nakataas na tropical cyclone wind signal. Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Kanlurang bahagi ng Abra, kanlurang bahagi ng Benguet, kabilang ang Baguio City, katimugang bahagi ng Ilocos Norte, buong Ilocos Sur, La Union, Kanlurang, at gitnang bahagi ng Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales. Ibig sabihin nito, posibleng makaranas ng malalakas na hangin na may bilis 39 hanggang 61 kilometro bawat oras sa loob ng 36 na oras. Iba pang epekto. Inaasahan ang minimal hanggang moderate na storm surge na maaaring umabot ng 1 hanggang 2 metro sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Ang mga outer rain bands ni Paulo ay maaari pa ring magdala ng malalakas na bugso ng hangin sa Batanes, Hilagang Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Zambales at Bataan. Sa ating karagatan, asahan ang katamtaman hanggang maalon na kondisyon. Maaring umabot ng 4 na metro ang taas ng alon sa seaboards ng Cagayan, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. 3.5 metro sa Batanes at Pangasinan, 2.5 metro sa Isabela, Hilagang Aurora at Zambales, at hanggang 2 metro naman sa ibang bahagi ng Aurora, sa kanlurang baybayin ng Bataan at sa paligid ng Lubang Island. Pinapayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag muna pumalaot sa mga lugar na ito. Ayon sa forecast track ng PAGASA, si Paulo ay patuloy nakikilos pakanluran hilagang kanluran papuntang southern China. At habang nasa West Philippine Sea, muli itong lalakas at posibleng bumalik sa kategoryang typhoon ngayong araw. Mga kababayan, bagamat nakalabas na ng PAR si Paulo, hindi pa rin dapat maging kampante lalo na sa northern at western Luzon dahil posible pa rin ang mga malalakas na hangin, malalakas na ulan at storm surge. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin para kay Bagyong Paulo ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Ako po ay isang independent weather forecaster, patuloy na nagbabantay at naghahatid ng napapanahong ulat mula sa PAGASA. Maging handa, maging ligtas at alamin ang lagay ng panahon.